halimbawa magbi-business ka, plano mo mag-business, mag-franchise ka ba o magsasarili ka? Possible po is franchise. Para at least kahit paano, dyan na siya, stable na. Negosyo po ng sarili. Hindi ka mag-franchise. Hindi po. Mas maganda po kasi nakontrolado niyo po muna yung business niyo bago po kayo mag-acquire ng ibang franchise. Bakit po franchise? So sakali? Kasi kung franchise ka, doon ka sa sigurado eh. Kilalang company. Dahil usapang franchise na rin lang tayo, let's learn from the experts. Meet Ace Valenzuela, dating salesman na successful franchisor na ngayon. Ang latest niyang kainan, ang Lola Ibiang, na dito sa kanilang Mandaluyong branch, kaya raw tumabo ng 25 to 35,000 na kita kada araw. It's a lechon kawali. It's an Ilocos bagnet. No, it's a bagnet kawali. Check daw na mapapa-extra rice ka sa linamnam ng kanilang bagnet kawali. Every time na alam mo yun, na pag kinat mo yung malutong na balat no bagnet kawali, tapos pag susubo mo siya, tapos yung taba is natutunaw sa bibig mo, well, definitely mapapasubo ka na mapapasubo na. Ito pambatong putahe ng Lola Ibiang Restaurant. Isa lang ito sa dalawang negosyo ni Ace na binuksan niya for franchising. Dati siyang salesperson noon sa isang advertising agency. Pero iniwan niya ito dahil sa isang personal na dahilan. Naisipan kong mag-resign, actually semi-retirement ang tawag ko doon sa part na yan. Kasi mahilig akong gumala. So lahat ng pinupuntahan kong lugar, tinitikman ko yung mga putahe sa bawat probinsya na magugustuhan ko. Agad din siyang nagbukas ng kainan sa kanilang lugar sa Bulacan noong 2014. Nagsimula yung Asyong Sizzling and Topsy House dahil sa pangarap, yung magkaroon ako ng time freedom. At nasundan pa ito ng isa pang negosyo noong 2019. Nanganak yung una kong restaurant ng pangalawang brand. Ito yung Lola Ibiang. Madalas na nasa norte ako, nagbumotor kasi ako. Na-try ko yung pagkain ng bagnet ng Ilocano. After a week, naisip ko, naalala ko na naman yung bagnet. Kaya nang sabi ko, kung babalik na naman ako ng Ilocos para kumain ng bagnet, parang ang layo naman masyado. Dahil sa cravings na ito, nabuo ang bagnet kawali o pinaghalong Ilocos bagnet at lechon kawali. So sabi ko, try ko yung style ng pagluluto ng lechon kawali, i-apply ko doon sa bagnet ng Ilocos. Instant, nagkaroon na ako ng idea ng product. Kasi nung tinry ko siya, niluto ko siya, tinikman ko, pinatikim ko rin sa aking family at kapitbahay. Sabi nila, ano tong lechon kawali mo na to, kakaiba. Naisip ko na tawagin siya na bagnet kawali. Ito na ang Lola Ibiang bagnet lechon kawali. Ito. So pag umorder, gano'ng katagal itong niluluto eh? Normally, mga about 30 to 40 minutes po when frying it. Ang sikreto raw nila dito ay ang pagprito ng 2 beses at niluluto lang kapag may order. Kasi we want our customers to experience yung freshly cooked. So, kahit medyo kayo ay nagda-diet, mapipilitan kayong tumikip. Tignan natin. Ay, ang sarap. Masarap ito, may suka. Suka ba sa usawan ito? May suka po. Ano yung suka? Ayan, sausaw na natin. Ay, malusok talaga. Ang lutong. Sarap. Ipinangalan ni Ace ang kanyang kainan sa kanyang Lola Ibiang. Mahilig siyang magluto before and yung mga niluluto ni Lola dati, yun yung sarap na sarap kami. 350,000 daw ang naging kapital ni Ace para sa Lola Ibiang na kinuha niya mula sa naunang negosyo. Nabawi raw niya agad ang ipinuhunan matapos lang ang 8 buwan. ROI agad o Return of Investment. Ang parehong kainan ni Ace, ipinasok niya sa franchising. Pero hindi raw ito madaling proseso. Number 1, meron tayong tamang system para ma-minimize yung losses doon sa negosyo. Dapat may tama tayong sistema. Para makuha ang tamang sistema sa negosyo, kailangan daw na pamilyar sa lahat ng parte nito. Maraming mga negosyante yung sumusuko agad-agad. Ako kasi from the very beginning when I started the business, dinivote ko yung sarili ko doon sa negosyo. Paano? Ako yung namalengke. Ako yung nagiging cashier kung kinakailangan. Ako yung nagiging waiter. Ako yung nagiging cook. Ako yung nagiging busboy. The same time, kung kailangan ako yung maglinis ng CR, ginawa ko yan for more than a year.
Panghuli, kailangan daw na buo ang loob mong pasukin ang pagpa-franchise. Kung alanganin ka na, uy, baka magkaroon ako ng problema kung ipapa-franchise ko siya or ipapahawa ko sa ibang tao, ibig sabihin, hindi ka pahinog. Hindi pahinog din yung sistema mo kasi may doubt ka pa. It's a lechon kawali. It's an Ilocos bagnet. No, it's a bagnet kawali. Tiyak daw na mapapa-extra rice ka sa linamnam ng kanilang bagnet kawali. Ito pambatong putahe ng Lola Ibiang Restaurant. Isa lang ito sa 2 negosyo ni Ace na binuksan niya for franchising. 10 na ang branch ng Lola Ibiang. Ang Mandaluyong branch pag-aari ni Eric Emperado. Pinag-isipan daw niyang mabuti kung magpa-franchise ba sila o magtatayo ng sariling negosyo. Napunta ako dun sa pagpa-franchise kasi pagka nag-franchise ka, meron na siyang pangalan, meron na siyang system. So, location lang talaga yung hahanapin mo. And then, i-market mo na lang siya. Yun na, buo na yung business mo. Maganda yung profit niya. Kasi, pagka ordinary day, nag-range kami ng 20, lalo pag may mga okasyon, about almost 30,000. So, maganda yung gross everyday niya sa business. Patok sa masa ang iba't ibang putaheng may bagnet kawali. Bestseller ang kanilang bagnet kawali rice, dinakdakan rice, at ang bago nilang putahe na bagnet kawali na honey sriracha flavor. On the spot, ipapakita ni Ace ang paggawa ng kanilang bestsellers. Una na rito ang dinakdakan. Lagay lang natin siya dito. Isunod ang sibuyas, sili na berde, paminta, bawang, timplahan ng asin, special sauce at mayonnaise. Haluin lang mabuti ang mga sangkap at ang kanilang honey sriracha bagnet kawali. Yan. Ihalo natin yung sriracha sauce. Soy sauce na gawa mismo nila Ace. Ang bango eh. Mabilis lang po yung proseso. Actually, ang matagal yung frying. Nako, baka lumamig pa ang pagkain. Kainan na. Ito pa partner na sa turmeric rice. So, tikman na natin ang ginawa nating dinakdakan. Lasang fiesta, no? Ang sarap. Ito yung pinakamasarap yata ang dinakdakan natin tikman ko. Hindi overpowering yung lasa eh. Tama lahat. Kasi yung iba parang sumusobra sa mayonnaise. Eto na. Sarap. Magkano naman kaya ang kinikita ng business franchise ni Ace? Typical store, especially dito sa Mandaluyong, every day, bumibenta sila around 25,000 to 35,000. Sometimes, especially pag December or yung Burr months, maabot sila ng 50,000 to 60,000 a day. Kung napapaisip ka ng mag-franchise ng negosyong napupusuan mo, may paalala lang si Ace. Basically, alamin natin yung produkto. Yes. I-test natin yung produkto, tignan natin yung credibility nung nagpapa-franchise. Importante kasi yan. Marami kasing nagpapa-franchise na meron silang nakikreate na brands, tapos hindi naman nila kayang i-sustain yung supply. Sa pagninegosyo, tiwala sa sarili at lakas ng loob ay kasama ring puhunan. Dahil hindi biro ang oras at perang ilalaan dito, franchisee o franchisor ka man. Walang madali sa pagninegosyo. Pero ang importante sa lahat, hindi mo siya susukuhan. Pinangarap mo ito eh. Pinasok mo tong landas na to. So, dapat buo yung loob natin, harapin natin.